Ang nakaraan. Ipinakita ni Ghislaine ang lahat ng kanyang obra sa kanyang mga nasa sakupan sa mga dwarf, at talagang namilog sa kagalakan ang mga mata ng mga ito. Kaya nagawa niyang mapapayag ang mga ito na makipagtulungan sa kanila, dahil sa kanilang mga kamay lalabas ang lahat ng obra na ngayon palang makikita sa kanilang kasaysayan. Kaya lang hindi nila alam na delubyo pala ang sasapitin nila sa kamay ng ating bida, dahil patong-patong na trabaho kagad ang kanilang gagawin, at gagawin raw nila ito sa loob lamang ng isang buwan. Pagpapatuloy. Araw-araw, sinasaksihan ng mga dwarf ang kanilang sariling kadakilaan. Sila ang mga hinirang na manggagawa, ang mga bihasa sa bawat panday na kanilang hinahawakan. Sa bawat salita, sa bawat pangako, walang kapaguran nilang ipinagmamalaki ang kanilang galing. Subalit, sa isang iglap, bumaliktad ang tadhana. Nagkatinginan ng mga dwarf, ang bawat isa ay may bakas ng matinding pagkabahala sa mukha. Sabay-sabay silang nagtaas ng boses, ang kanilang tinig ay puno ng gulat at pagrereklamo. Mahal na kamahalan, isang buwan, masyado pong maikli. Ninisyon lang sila ni Ghislaine, ang kamahalan ng lupaing iyon. Hindi nag-atubili ang binata na magtanong, na parabang nagugulat sa kanilang biglaang pag-aatubili. Aba, bakit naman ganyan kayo? Hindi ba't kayo ang mga dwarf na tinitingala bilang pinakamahusay na manggagawa? Hindi ba't sinabi nyo na gagawin nyo ang lahat ng gusto ko? Parang nakakabahala kung babawiin nyo ang salita nyo ngayon. Isang nakakapagod na pagdaing na puno ng pagreklamo ang lumabas sa bibig ng mga dwarf, ang kanilang mga mukha ay puno ng matinding paghihirap. Kadalasang, ang mga tao ay naglalatag lamang ng mga kahilingan na nasa loob ng makatuwirang hangganan. Dahil kumpiyansa sa kanilang kakayahan, sila'y nagbigay ng mga matatapang na pangako, sa akala'y madali nilang matutugunan ang mga inaasahan. Sa totoo lang, inamin nila sa sarili na masyado silang nadala sa pagmamayabang. Pero hindi nila inaasahan na mayroong taong hahawak sa bawat salita nila ng literal. Kasi, karaniwan, kung maganda ang pakiusap, magpapakumbaba ang mga maharlika at tatanggapin ang mas kaunti, hindi ba? Lalo na ang mga maharlika. Ito ang unang pagkakataon na nakasalamuha sila ng isang taong walang kahihiyang tiningnan ng literal ang lahat ng sinabi, at balak pa ata silang hindi na patulugin kundi ang magtrabaho na lang. Ngayon, kailangan nilang magtrabaho ng parang baliw, magbawas ng oras sa pagkain, pagtulog, at maging sa pamamahinga. Nakakainis, sana nanahimik na lang ako. Bakit pa ako nagsalita? Sabi ni Galberek. Durog ang mga dwarf. Gayunpaman, nakapagbigay na sila ng pangako, at base sa mukha ng kamahalan, malinaw na hindi siya tatanggap ng anumang dahilan. Kahit na, dahil hindi pa sila nakakaranas magtrabaho sa ilalim ng ganitong matinding kondisyon, nagpa siya si Galberek na magreklamo at subukan ang loob ni Ghislaine. Kamahalan, napakabigat ng trabahong ito. Kung susubukan naming tapusin ang lahat sa loob ng isang buwan, mamamatay kaming lahat sa sobrang pagod. Mamamatay din naman kayo kung hindi nyo matatapos. Ano? Anong ibig mong sabihin? Plano mo ba kaming patayin? Pagkagulat na tanong ni Galberek. Sa legal na pananaw, sila ay mga alipin, kaya kahit patayin sila dahil sa pagsuwi, wala silang gaanong may kakatwiran. Umiling si Ghislaine at sumagot, minarkahan tayo ni Desmond, ang konde ng Hilaga. Malapit nang sumiklab ang isang digmaan. Kung hindi matatapos sa isang buwan ang iniutos kong trabaho, patay tayong lahat, sabi ng ating bida na nakahanap na naman ng paraan para mapasunod niya ang mga dwarf na ito. Sa totoo lang, nabubuhay kayo ng comfortable sa ilalim ng mga maharlikang patron sa buong panahong ito, hindi ba? Sa ganyang tamad na pag-iisip, hindi kayo mabubuhay sa malupit na lupain ng Hilaga. Gayunpaman, ang pagbanggit sa pangalan ni Conde Desmond ay hindi gaanong nakabahala sa mga dwarf. Kahit magkaroon ng digmaan, malamang hindi kami mapapahamak. Hindi sila natatakot sa digmaan ng mga tao. Hindi papatayin ng mga kamahalan ang mga mahal at bihasang dwarf. Maliban na lang kung direkta silang kukuha ng armas at sasali sa labanan, karaniwan silang magiging samsam ng digmaan at patatrabahuhin ng sinumang makakabihag sa kanila. Ngunit hindi ignorante si Ghislaine sa katotohanan ito. Kung hindi matatapos ang mga paghahanda sa loob ng isang buwan, pati ang mga dwarf ay ipapadala sa harapan bilang mga vanguard sa digmaan. Wow, baliw ba talaga ang lalaking ito? Malalim na bamantong hininga ang mga dwarf at masamang tiningnan si Ghislaine.
Alam mo ba kung gaano kami kahalaga? Walang kamahalan ang magiging walang ingat para ipadala kami sa digmaan. Panigurado, pananakot lang yan. Sa kabila ng mga kaina-hinalang tingin ng mga dwarf, malapad na ngumisi si Ghislaine. Bagong dating lang kayo, kaya wala pa kayong gaanong alam tungkol sa akin, tama ba? Bibigyan ko kayo ng libreng oras ngayon. Kapag nalaman ninyo kung anong klaseng tao ako, malalaman ninyo kung ano ang kailangan ninyong gawin. Gusto ko sanang ayusin ang mga bagay ng maayos, pero tila hindi pinagkakatiwalaan ng mga tao ang mga salita ko. Sa sinabing iyon, umalis si Ghislaine sa silid. Pinanood ng mga dwarf ang kanyang paglisan ng may pagkalito bago sila nagtawanan ng isa-isa. Akala ba niya talagang gagana sa amin ang ganyang pananakot? Dahil nakasalamuhan na nila ang iba't ibang uri ng mga maharlika, hindi sila natakot. Gayunpaman, dahil hindi pa tayo pamilyar sa kapaligiran dito o sa mga detalye ng lupain, tingnan natin ang paligid, suhestyon ni Galberek. Sumang-ayon ang mga dwarf, nagsimula silang maglibot sa lupain at magtanong tungkol sa kamahalan. Handang ibinahagi ng mga taga-bayan ang kanilang nalalaman. Ang kamahalan. Kapag nagdesisyon siya sa isang bagay, susugod siya ng hindi lumilingon. Lihim siyang nagtipon ng mga tropa sa likod ng kanyang ama at pumasok sa Forest of Beasts. Sabi nila, umalis pa siya sa larangan ng digmaan ng mag-isa para durugan ang kalaban. Ilang araw na ang nakalipas, nilooban niya rin ang gubat sa lupain ng kanyang ama. Tama. At kahit nang sumuko si Conde Diggold at ang kanyang mga kasamahan, pinatay niya lang silang lahat. Alam mo si Marquess of Branford, hindi ba? Kahit ang buhay niya'y isinugol niya sa kanya. Habang mas nakikinig ang mga dwarf sa mga kwento ng mga lokal, mas lalo nilang naramdaman na mayroong mali. Bawat kwento na kanilang naririnig ay hindi normal. Walang matinong tao ang mag-uugali ng ganoon. Oo, maganda ang mga resulta, kaya pinupuri siya ng mga lokal, ngunit kung susuriin ang proseso, talagang nakakabahala. Sa huli, nasaksihan nila ang mga salamangkero na nagtatrabaho sa lugar ng konstruksyon, na nag-iwan sa kanila ng malalim na pagkabigla. Anong klaseng mga salamangkero ang mga iyan, ba't ganyan ang itsura nila, ang mukha ay mga napakapangit. Ang kanilang mga gusot na hitsura ay ginawang imposibleng sabihin kung sila ba ay mga salamangkero o mga manggagawa. Si Alfoy, nakasuot ng punit-punit na robe, ay nakasandal sa isang binti at tinignan ng mga dwarf mula ulo hanggang paa. Isang buong buwan para sa proyekto, ha? Napakaraming oras niyan. Bakit ka binigyan ng kamahalan ng ganoong kahabang oras? Sabi ni Alfoy. Anong sabi mo, napakaraming oras? Pagtatakang tanong ni Galberek. Oo, bakit? Gumawa kami ng 100 mana concentration arrays sa loob ng 2 araw. At hindi nyo matatapos yan sa 1 buwan. Naku, napaka walang kwenta, ang mga dwarf ay hindi pala gaano kaepektibo. Sandali, may kabuluhan ba ang sinasabi mo? Bakit naman wala? Gumawa din kami ng daan-daang runestones para sa mga bukid sa loob lamang ng 1 linggo. Habang ipinagmamalaki ni Alfoy, ngumiti ng mayabang ang mga salamangkero at tumango bilang pagsang-ayon. Maingat na nagtanong si Galberek, totoo ba na mga salamangkero kayong lahat? Bilang tugon, itinayo ni Alfoy ang kanyang tindig, itinaas ang isang kamay, at gumawa ng isang bowl ang apoy. Ako ang tagapagmana ng Tower Master ng Crimson Flame Tower, ang pinakatanyag na Magic Tower sa Hilaga. Tinatawag din akong Flamingman na walang alam na pagsuko, sabi ni Alfoy. Nakatingin ang mga mata ng mga dwarf sa bowl ang apoy na ginawa ni Alfoy. Hindi pa sila nakarinig ng ganoong titulo, ngunit malinaw na totoo siyang salamangkero. Hindi mapigilan ang kanyang pag-usisa, nagtanong si Galberek, bakit ang isang tulad ng tagapagmana ng isang Magic Tower ay nakatira dito ng ganito? Biglang bumaba ang mga balikat ni Alfoy at ipinaliwanag ang mga pangyayari na nagbigkis sa kanya sa Fenris Estate. Inilarawan niya kung paano siya sa pilitang dinala dito nang hindi niya alam kung ano ang ipapagawa sa kanya, at ngayon, bilang isang alipin, hindi siya makatakas. Ang pagbubunyag na ito ay muling ikinagulat ng mga dwarf. Isang lupain kung saan kahit ang tagapagmana ng Tower Master at ang mga salamangkero ay hindi makatakas at pinipilit magtrabaho ng walang katapusan. Wala nang pagpipilian ng mga dwarf kundi tanggapin ang nakakabagabag na katotohanan na nag-aatubili silang tanggapin. Talagang baliw ang kamahalan rito.
Nagagawa lang niya ang mga nakakabaliw na bagay dahil siya ay ganap na wala sa sarili. Inilagay ni Alfoy ang isang kamay sa balikat ni Galberic at nagsalita ng taos-puso. Sabi mo'y magtatrabaho ka rin sa konstruksyon, tama. Magtulungan tayo. Kung wala ng iba, ang lugar na ito ay nagbibigay ng maraming pagkain. Makakakain kayo hanggang sa mabusog. Ito ay isang pahayag na perpektong akma sa isang taong ganap na umangkop sa buhay sa lupain. Pagod na pagod mula sa kanilang nakakapagod na paggawa, si Alfoy at ang mga salamangkero ay umabot na sa punto kung saan ang simpleng pagkain ng maayos ay sapat na para sila'y masiyahan. Nang makita ang kakaiba, halos baliw na kislap sa mga mata ng mga salamangkero, instinktibo silang umatras ang mga dwarf, ang kanilang mga mukha ay balisa. Kailangan nating tumakas. Kung mananatili tayo dito, hindi tayo mabubuhay. Dapat tayong tumakas kahit anong mangyari. Sabi ni Galberic na nakikita-kita na niya ang mangyayari sa kanilang buhay sa oras na manatili sila sa lugar na ito dahil matutulad raw sila sa mga nabaliw ng salamangkero sa sobrang pagtatrabaho. Para bang nababasa ang kanilang mga iniisip, seryosong nagsalita si Alfoy. Huwag na huwag ninyong isipin ang tumakas. Mahuhuli lang din kayo. Ang espesyalidad ng kamahalan ay pagtugis, pag-ambush, at paglipol. Kung kahit isang salamangkero na tulad ko ay hindi makatakas, sa tingin mo ba makakaya ninyo? Manatili na lang kayo dito at magsama-sama tayo sa loob ng mahabang panahon. Bawat salita na sinabi ni Alfoy ay nagtataglay ng tunay na pagiging sinsero. Mas maraming kamay, mas lalo siyang magkakaroon ng kaunting pahinga. Kaya natural lang ang kanyang pakiusap. Sinubukan pa niyang aliwin sila. Minsan maaari din tayong magsugal at uminom ng magkasama. Mas masaya dito kaysa sa iniisip ninyo. Kung hindi kayo marunong magsugal, pwede ko kayong turuan. Sabi ni Alfoy, dahil natuto na talagang magsugal ang marangal na si Alfoy, dahil parang napariwara na talaga siya sa lugar ng ating bida, dahil sa nakakapagod na buhay, tanging ito na lamang ang makakapagpaaya sa kanya. Isang nakakabinging katahimikan ang sumunod. Pagkatapos ng mahabang sandali, ng pagninilay, humarap si Galberic sa iba pang mga dwarf at nag-aatubili na nagsalita. Magsimula na tayong magtrabaho ng mabilis. Wala na tayong masyadong oras. Utos nito na mukhang wala na talaga silang magagawa pa. Kung hindi nila matatapos ang trabaho sa loob ng isang buwan, maaaring kaladkarin sila sa digmaan bilang isang strike force. Nakaupo si Ghislaine, nag-iisip, habang sinusuri ang plano na kanyang binalangkas. Walang saysay ang lakas ng lugar na ito kung lalaban ako sa Duchy. Gaano man kabilas lumago ang Fenris, imposible na agad nitong matumbasan ang napakalaking lakas ng militar ng Ducal House, na nag-ipon na ng matinding kapangyarihan. Iyon mismo ang dahilan kung bakit kailangang hilahin ang royal faction sa labanan. Ang teritoryo ng Ferdium, na kasalukuyang nagbabantay sa hilaga, ay kailangan ding lumakas hanggat maaari. Sa ganoong paraan, makakayanan nilang magkasama ang paparating na kaguluhan. Kailangan kong tulungan ang kanilang paglago ng mabilis hanggat maaari. Habang ginagawa ko ito, dapat ko ring turuan ang Ferdium ng mana cultivation technique. Sa pag-iisip na ito, agad na tinignan ni Ghislaine ang 12-dosenang mga kariton na puno ng mga supply ng pagkain at nagtungo sa Northern Fortress, kung saan nakatira ang kanyang ama. Northern Fortress, Kaypyler, ang pinakahilagang harapang linya ng kaharian ng Luthania, na binabantayan ni Swalter Ferdium, ang Margrave ng Ferdium. Ang lugar sa paligid ng maliit na bukal malapit sa kuta ay tuyot, na ang natitirang kapaligiran ay puro desyerto lamang. Sa loob ng maraming siglo, ipinagtanggol ng pamilya Ferdium ang malungkot na kuta na ito laban sa mga barbarong pagsalakay. Ang patuloy na pagtatanggol na ito ay nag-iwan sa Ferdium sa isang walang katapusang estado ng kahirapan. Gayunpaman, ang mga pinuno ng pamilya, na nagtataguyod ng karangalan, ay tiniis ang mga pagkalugi na ito at pinrotektahan ang kuta, na ginagawa itong pinagmumulan ng pagmamalaki para sa angkan. Si Swalter Ferdium, na nagbabantay sa simbolo ng karangalan ng pamilya Ferdium, ay lumabas ng galit na galit nang marinig ang pagdating ni Ghislaine. Kasunod niya si Randolph, ang Knight Commander, na mukhang galit na galit din. Sa sandaling nakita ni Swalter si Ghislaine, itinaas niya ang kanyang boses. Ghislaine, narinig ko na ang balita. Hinahayaan ko ang mga aksyon mo dahil sa mga maagagandang nakamit mo, pero ngayon ay lumampas ka na sa linya.
Paano ka naglakas loob na haburan ang gubat sa aking teritoryo nang walang pahintulot? Bagaman bahagyang pinalabis ni Homer ang mga ulat na ipinadala niya, totoo na nilooban ni Ghislaine ang gubat sa teritoryo ng Ferdium. Sa pagkakataong ito, wala nang balak si Swalter na patawarin siya. Gaano man kahusay ang kakayahan ni Ghislaine, hindi maaaring palampasin ni Swalter ang anumang gawaing nagpapahina sa kanyang awtoridad bilang kamahalan at pinuno ng pamilya. Ang pagpapanatili ng awtoridad na iyon ay mahalaga para pamunuan ang mga tao at ipagtanggol ang hilaga. Ang kamay ni Swalter ay gumalaw patungo sa hawakan ng kanyang espada na para bang handa siyang hugatin ito. Si Ghislaine, gayunpaman, ay nagbigay ng isang bahagyang ngiti at sumagot, "Humihingi ako ng paumanhin para doon. Kailangan ko ng madalian ang mga kahoy. Bilang kapalit, nagdala ako ng ilang dagdag na supply ng pagkain." Ang mga kariton na dinala ni Ghislaine ay puno ng pambihirang dami ng mga probisyon. Napakaraming pagkain na ang buong garrison ng kuta ay makakakain ng masarap araw-araw at mayroon pa ring sapat na tatagal ng ilang taon. Nagpadala rin ako ng mga supply ng pagkain sa lupain. Ang mga tao doon ay dapat na may sapat na para mabuhay ng hindi nag-aalala tungkol sa pagkain hanggang sa susunod na taon. Nagsalita si Ghislaine ng may relax na ngiti na naging dahilan upang kumaibot ang mga kilay ni Swalter. Sa tingin mo ba ay basta mo na lang itong matatakpan ng pagkain? Masyadong maraming pagkain para punahin bilang, basta pagkain ng mga ito, pero hindi pa rin pwedeng palampasin ng ama ng ating bida ang ginawa ng kanyang anak. Ngunit ang pagtanggap ng pagkain at agad na pagbabago ng ugali ay hindi isang opsyon. Lalo na sa isang lugar kung saan maraming mata ang nakakakita, ang paggawa nito ay sisirain ang kanyang awtoridad. Hindi rin naman niya maaaring tanggihan ang pagkain. Hindi pwedeng tiisin ang gutom. Sawa na siya sa ganito. Ito ay isang beses sa buhay na krisis. Ngunit sino si Swalter? Isang bihasang veterano na nakipaglaban sa hindi mabilang na mga laban-laban sa mga barbaro. Nang walang pag-aatubili, nagbigay siya ng makabuluhang tingin kay Randolph. Isang tingin na may lamang mensahe na hindi niya pwedeng gawin, at si Randolph lang ang makakagawa, dahil masisira ang kanyang pangalan. Si Randolph, na gumugol ng mga dekada sa tabi ni Swalter, ay agad na naunawaan siya ng walang salita. Nang may maliwanag na ngiti, biglang hinawakan ni Randolph ang kamay ni Ghislaine. "Aba, ang aming batang kamahalan. Paano ka nakapagdala ng napakaraming pagkain para sa amin? Ang panahon ay naging medyo malamig dito, hindi ba? Pumasok na tayo sa loob bago ka sipunin." "Ah, kapatid, ano ang ginagawa mo? Wala naman tayong gaanong pakinabang sa kahoy, tama ba? Ang pagkain ang mas mahalaga, hindi ba?" Sabi nito para tanggapin ang tulong ni Ghislaine at baliin rin ang mga salita ni Swalter at mawala na ang usapan, at hindi rin mapahiya ang ama ng ating bida na binaliwala ang ginawa ni Ghislaine, dahil sinalo na ito ni Randolph. Dapat ba nating hayaan na lang ito sa pagkakataong ito? Oo naman. Kahit ibenta natin ang lahat ng kahoy na iyon, hindi tayo makakabili ng ganito karaming pagkain. Bukod pa, binigyan mo kami ng patas na treto dahil pamilya tayo. Ahem, sige, hahayaan ko na lang ito sa pagkakataong ito, pero maging mas maingat ka sa hinaharap. Pumasok na muna tayo sa loob. Sa mga salitang iyon, ang dalawang lalaki ay casual na naglakad patungo sa kuta. Habang nagkibit-balikat si Ghislaine, pinigilan ng mga kabalyero at sundalo sa malapit ang kanilang pagtawa. Sa kasamaang palad, ang lahat ay matagal nang magkakasama kaya ang mga aksyong iyon ay hindi maloloko ang sa sinuman sa kanila. Nang makarating si Swalter sa kanyang opisina, agad niyang sinabi ang punto. "Sige, ano ang nagdala sa iyo dito? Hindi naman mukhang nandito ka lang para magdala ng pagkain at humingi ng paumanhin. Huwag mong sabihin na nakahanap ka ng mapapangasawa." Nagsimula ang pagmuya sa sandaling umupo sila. Malalim na bamantong hininga si Ghislaine at sumagot. "Hindi yun. Mayroon akong mahalagang bagay na kailangang talakayin." Sa mga salitang iyon, biglang umurong si Swalter at Randolph. Tuwing may mahalaga na lumalabas sa bibig ni Ghislaine, laging humahantong ito sa malaking gulo. Seryosong nagsalita si Swalter. "Ano man yan, hindi mo ba pwedeng huwag na lang sabihin? Talagang nasisiyahan ako sa tahimik na buhay na ito ngayon." Sabi ng kanyang ama, dahil alam na niya na may papasuking gulo na naman ang kanyang anak. Ang kanyang tinig ay puno ng sinseridad.
Sa wakas ay makakabuhay na sila ng desente, nang hindi patuloy na nagpupumiglas. Gusto niyang magpatuloy ang tahimik na buhay na ito nang walang anumang gulo. Maraming hirap na siyang tiniis para maghangad pa ng anuman. Kailangan ng isang tao na malaman ang kanyang mga limitasyon. Ganap na hindi pinansin ni Ghislaine ang taos-pusong pakiusap na nagbunyag ng panghabambuhay na mga pakikibaka at simpleng pag-asa ng kanyang ama, at binuksan niya ang kanyang bibig. Kailangan nating baguhin ang mana. Cultivation technique ng pamilya. Agad na kumunat ang mukha ni Walter. Abangan! Kung nagustuhan po ninyo ang aking recap, huwag sana ninyong kalimutan ang mag-like o mag-comment. Maraming salamat.